The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello everyone! Welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. My name is Jennifer Nuya, streaming from Mandaluyong, Philippines. And you're watching Decide as One on TNC. Good morning, good afternoon, good evening everyone, and welcome again to another episode of Decide as One, the new channel's special coverage on Halalan 2025. I'm Jennifer Nuya, and with me is Kadodoy Balyon. So dear viewers, I encourage you to make use of our time together, to remove all distractions, and just fully focus and be engaged with our guest today. And be sure also, if you have any questions or any comments, use the comment box below. And we will also be dropping in links from time to time that you can click on or copy for later use. So we're happy and it's a privilege for us to be to have Kadodoy Balyon is one of our guests in our episode. Kumusta po kayo, Kadodoy? Okay na po, ma'am. Ako'y nagpapasalamat dito sa sa napakaganda at napakalawak na the new channel sa TNC at maraming salamat sa pagpaunlak po sa akin sa invitation dito sa inyong radio station o sa inyong palatungtong na ngayong araw na ito. The pleasure is ours. So Kadodoy, I'm curious, from your first foray in grassroots movement, yung kapunungan sa gagmay ng mangingisda sa Concepcion to becoming a 2021 Magsaysay awardee. That is very impressive, admirable. What was the trigger point ba? Ano yung pinakadahilan kaya naging aktibo kayo, naging involved kayo sa kapakanan ng ating fisher folks? Yun, magandang tanong, umpisa kaagad, no? Para po sa kalaman ng lahat, ako po si Roberto, ang palayo ko po ay Dodoy, pero ang tawag po sa akin ay ng mga kasamahan ko dahil Kadodoy dahil ibig sabihin nun kapatid, kasama nila, kaagapay at katulong. Kaya in the long process ay ako'y naging Kadodoy. So, yan nga, si Kadodoy ay nakilala talaga na isang leader mangingisda sa aming lugar, yung tulad ng binanggit ninyo ay kapunungan sa gagmay mangingisda sa Concepcion or a small scale fisher folk organization in our barangay Concepcion, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. At paano nakilala si Kadodoy at sabi nyo nga ma'am ay nakatanggap as awarded in 2021 as the Ramon Magsaysay Award in the Ramon Magsaysay Award Foundations, no? So
Kasi ang una naming naging issue doon, kung makikita nyo sa mga kababayan, kung ma-search nyo sa Google or sa mapa, saan yung Zamboanga Sibugay, ay ito po ay dati ay bahagi ng Zamboanga del Sur. Nung 2000 ay ito ay naging Zamboanga Sibugay. At nung mga panahon mga 60s, 70s, yung aking mga lolo, mga magulang ay dumayo doon at nangisda. In short, ay pangingisda po ang aming kabuhayan. At ako'y lumaki talaga na isang mangingisda, no? And I proud to be a fisherman, no? Then, kung bakit ay nakilala si Kadodoy? Kasi nung mga panahon na yan, sagana talaga yung isda sa lugar. Pero nang kalaunan ay nawala yung mga isda, naghirap yung buhay namin. So, ang ginawa namin, nakita namin, pagkawala pala ng mga isda at paghirap ng buhay namin, dahil sabi nga, nang nawala yung mga mangroves, no? Nawala yung mga isda. Nung nawala yung mga isda, wala kaming nahuli. Nung wala kaming mahuli, wala kaming ibenta. Nung wala kaming ibenta, wala kaming pira. Nung wala kaming pira, mahirap kami. At dahil mahirap kami, maraming problema. Oo. At patong-patong yan, no? Yes. Pero bakit nakilala si Kadodoy? Sabi nga, yun din ang ginawa namin dahil noon, sabi, nung malawak pa yung mangroves, ang dami-daming isda doon. Noon ay 1 hanggang 3 oras namin pangingisda noon. Kaya namin humuli ng 10 to 20 kilos of different species of fish or mga isda. Mango, kahit ano. Pero nung nawala yung mangroves, so na-realize namin na sa loob ng 8 oras namin pangingisda, makahuli lamang kami ng 2 hanggang 3 kilo isda. So hindi kayang ikasya sa aming pamilya sa araw-araw ng pangangailangan. So ano ba ang ginawa namin? So ang ginawa namin bilang mga isda, dahil nawala yung mangrove, let the story short, no? Itinanim namin muli yung mga mangroves, no? Without knowing, kapag tanim kami ng maraming mangroves, nang dumami na yung aming mga mangroves, so dumami yung isda, no? So dumami yung huli namin. Dahil dumami ng huli namin, maganda na yung aming kita, kabuhayan. So dati yung mga bahay namin na mga barong-barong, ngayon barong-barong pa rin. Pero mga concrete na at mga yero na yung atip. Okay. Yung mga dati namin mga anak hindi namin pag-aralin, so nakapag-aral na. No? Mabuti. Yung mga bangka namin di sagwa noon, puro na di bangkang di motor. Kaya nga ang tawag nila din sa akin noon ay tinatawag nila akong pastor. Bakit po? Dahil mabilis po ako magpatakbo ng motor. Kaya ang tawag sa akin. Kasi nakabili din ako ng maraming mga motor, bakang di motor. At yung mga bahay namin dati na, sabi ko nga, nung bumisita kami doon, ang pagpasok ng mga tao doon, sabi ko, kahit yung dati namin mga bahay na wala ako kaming kita, pagpasok mo doon, tagdalawa po ang TV. Sabi, bakit tagdalawa ng TV? Mahirap na nga buhay. Sabi ko, paano? May TV yung asawa, may TV yung lalaking asawa. Minsan naging 3 pa kasi sa anak. Nahawa sa anak. Yung sakit na TV dahil sa hirap ng buhay. Kala ko naman TV. Yun po. Kaso, yun nga, after namin ginawa ang pagtanim ng daming mangroves, yun, ang mga bahay ngayon, hindi yung TV na sakit television. Mga solar, ang ganda, mga cellphone nila, ang ganda, no? Yun ang ibig sabihin, nung pagpalago namin ng aming kapaligiran, ng pagtanim ng mangroves, gumanda ang kita ng mga tao at gumanda din ang kabuhayan at gumanda ang buong komunidad. Nagkaroon ng food security, sustainable livelihood, at tinulungan pa kami ng iba't ibang mga insya ng gobyerno at mas pinalawak pa namin, hindi lang sa aming barangay, sa buong munisipyo. Ngayon, sa buong munisipyo. Yan po ang isang dahilan kung bakit ako ay kinilala, inawardan. Kasi sa pamumuno ko, na i-restore yung environment at naibalik yung kabuhayan ng mga tao at dati mga tao doon na umalis dahil sa hirap ng buhay, bumalik ngayon at gumanda ang buhay po nila. Kaya isa yung rason kung bakit si Kadodoy ay kinilala ng Ramon Magsaysay Our Foundation. Yun po ang mga isa po lamang mga dahilan. Congratulations po. Ang galing, di ba, na yung isang buong komunidad na bago ang buhay, hindi lang iisang pamilya. Yes po, di ba? So, how do you plan to replicate that kaya sa iba't ibang pampanig ng bansa when through legislative action? Yeah, kaya nga, dagdag ko na lang, ito yung, sa ngayon, kilala na ako na environmentalist or fisher folk leader and fisher folk community organizer. Ina-invite ako sa iba't ibang bansa. Sabi ko, noong 2023 kasi kinilala din ito ng rural development
and Rural Eradication Leadership Award in Asia Asian Award, no? At the only fisherman in the Philippines who got that award, no? Then in 2023 again, we are also awarded the United Nations Development Program Equator Prize Award, a global award. Ganon pa rin ang kinilala sa amin dahil we plant mangroves at least 500 hectares and now 7,000 hectares of mangrove. And before, we started it without any single centavos coming from any institution of our government. And we call this self-reliant team or community self-reliant initiative or actions, no? So, yun ang mga dahilan. So, sabi ng mga ahensya, ngayon, ang dami na naming partners, no? Halos lahat ng ahensya ng gobyerno at mga non-government organization, mga academy, nagkaroon din ng maraming mga research, maraming mga tinatawag natin benchmarking, yung lakbay aral, sorry Bisaya kasi ako. It's okay. Tapos mga study tour. At sinishare natin ano yung ginagawa, as I said, no, as I mentioned. At in-invite din ako sa labas, pumupunta ako sa labas representing the small scale fisher folk our initiative. And now because of this current climate change, so dahil yung pagtanim pala ng mangrove, malaking epekto yan to how to mitigate this current climate change. So the impact of the climate change, the mangrove pala ay isa sa dahil paglakas ng mga bagyo, yung mga mangrove sumasangga siya ng malakas na hangin, ng mga malalakas na alon. At saka sabi ng science, malakas daw humigop ng mga carbon sa hangin na siya nagpapainit, no? So alam naman natin yan, di ko na-elaborate yan. But ito ngayon, sabi ng ating mga environmentalist group, lalong-lalo na para masabi ko sa inyo bakit hindi ako personal na tumatakbo, dahil sabi ko naman, bakit ako tatakbo dyan bilang senador? Wala naman akong milyones o bilyones na tulad ng ginagawa ng ibang senatorial candidates. Pero bakit tayo napunta dito? Kasi ganito yan. Ako ngayon, ang presidente o chairperson ng pambansang kilusan ng mga samahang magsasaka sa Pilipinas or the Pakisama. Ayun yung Pakisama, no? If you have more information about Pakisama, kindly search in YouTube or in Google Pakisama. At ako rin ngayon sa kasalukuyan ay ang Pangulo ng mga kapisanan ng mga kilusang artisanong mangingisda sa Pilipinas is a broader fisher folk organization coalition in the Philippines or a small scale fisher folk organizations. Ako rin ang kanilang chairman. At ako rin isa sa mga, sabi ko nga kanina, isa din ako sa mga lead convener ng West Philippine Sea atin ito. Nung nakita nyo doon sa nung nakaraang 2023 at 2024, no, yung West Philippine Sea, suportahan natin yung ating mga frontliners. At yung May 14 hanggang 17 itong 2024 ay second civilian mission kami doon sa West Philippine Sea para ipakita yung pagkakaisa namin mga mangisda, ang ating gobyerno at mga Pilipino na yung West Philippine Sea atin yan. So, yan ang dahilan kung bakit after itong election na naparating, inatasan ako ng ating mga kagrupo at mga membro na, Kadudoy, yung pinaglalaban natin, yun ang pinaglalaban mo kung iyan ay magiging ma-adapt at maging programa ng ating national government. Baka kung ano yung nagawa mo sa lugar mo, pwedeng gawin sa buong Pilipinas. Maaari. Yung maaari siya. So yun po ang dahilan. Kaya bilang leader nila, sino ba ako para tumanggi? Kasi ayaw ko naman sabihin nila, leader ka pala namin, tapos duwag ka pala. So, di ba? So yun po ang buong istorya. Bakit nag-abot ako dito? At sabi ko naman, oo nga, almost 30 years na natin ginagawa. So kailangan wala namang mawala sa atin. Ituto na natin. Baka nga magbago ang pananaw ng mga tao at makapagpili ng galing talaga sa aming mga hirap, kasi ang magsakap ng isda sa Pilipinas ngayon, siya yung pinakamahirap na sektor. Yan po. Okay, maraming salamat kasi actually yan ang isa sa mga itatanong ko sana nga sa inyo, from grassroots movement. Tapos papunta kayo ngayon sa formal, no? Formal na politics. Kasi sabi nyo nga, mismong yung clamor ay nanggaling na doon sa mga miyembro ninyo, no? That reminds me of a quotation that I have read once. Sabi, some people are born with greatness. And some people are thrust to greatness. So I believe na kayo yung isa sa, sa mga pangalawa.
your trust to greatness. Hindi nyo naman, kumbaga, hindi nyo sinasabi doon sa sarili ninyo na ako yung iboto ninyo, ako yung piliin ninyo, kayo na talaga ang pinili ng tao. At yun ang actually mas gusto ko ha. Ako din personally. Ayoko yung parang sinasabi nila from in ordinary language, yung bida-bida. Di ba? Bida-bida yung nagmamagaling, pero wala naman talagang ilalabas. Pero yun nga, kayo, nakita mismo ng mga tao, sila na mismo yung pumili. Kasi nakita nila yung galing ninyo, nakita nila yung puso ninyo, na kayo, may puso kayo para pagandahin yung kabuhayan nila. Ngayon, nabanggit ninyo yung West Philippine Sea, di ba? Lahat naman tayo, aware tayo sa anong nangyayari dun sa West Philippine Sea. Ang tanong ko lang din dyan is, kung kayo po, paano nyo kaya ibabalanse din yung ating pangangailangan to protect our national territory and then also yung rights ng fisher folks natin na mangisda doon sa disputed waters. Yan nga, sabi nga nila ay, Kadudoy ay, ito ngayon malaking laban natin dahil yan nga, more or less mga 500,000 na ano natin, na mga mangisda fishing in the West Philippine Sea, relying on their livelihood in the West Philippine Sea, no? From Palawan up to Batanes, yun yung mga mangisda dyan, no? So, bakit tayo ay isa na isusulong yan? Kasi, pag wala yung ano na yan, yung West Philippine Sea dyan, na paghayaan na lang natin, hindi natin i-assert yung ating position dyan bilang mga Pilipino. Una, yung mga mangisda dyan sa loob ng, West Philippine Sea, kung saan araw-araw kumukuha sila ng kanila pagkain kabuhayan, mawawala po yun sa kanila. At ang ibig sabihin noon, dagdag na kahirapan sa aming mga mangingisda doon. At dagdag na walang magandang kinabukasan para sa mga mangingisda na doon na nakaharap. At ang magiging magiging resulta nito, no? Yung mga tao diyan pupunta at nakita na natin ang dami na ng mga tao dito sa syudad, sa Metro Manila. So yung mga mangisda na yan, pag wala ng kabuhayan yan, so magiging problema din yan dito kasi dito na yung last course nila eh. At paano natin ito mabalanse, no? Dapat ang gobyerno, no, tulad ng iniisip ko na sana maintindihan ng lahat, yung ating West Philippine Sea, kailangan may gagawin tayo doon na batas na development. Halimbawa, may mga lugar dyan, mga isla natin na dapat mag-establish yung ating gobyerno dyan na ini-establish ngayon ng ibang bansa tulad ng mga China occupants dyan. So may mga natitira pa doon or mga iba pang resources na kailangan nating ipaglaban. So kailangan mag-assert tayo doon. At ngayon, hindi natin masyadong magawa yan dahil walang batas na nagsasabi na ang mga mangingisda dyan ay bigyan ng full support, pati yung ating mga Coast Guard, Philippine Coast Guard dyan, na mag-establish ng gano'n, no? Ang iniisip ko nga dyan ay ecotourism park eh. Ano po yun? Ecotourism park, Okay. West Philippine Sea Ecotourism Park. Ibig sabihin, dahil maganda yung issue dyan, maganda mga isla dyan, magandang lugar yan, so mag-invite tayo or maggawa tayo ng batas na yung West Philippine Sea portion doon ng mga isla, mag-establish tayo ng ecotourism development para maraming araw-araw ng mga tao doon or mga foreigners na pupunta from the Philippine Ecotourism Department natin. So, para yun ang isang paraan para palagi yung ang presensya natin nandun, no? Yun po. At sabi ko nga, paano natin yan gawin kung walang isang mababatas o isang tao na magpupus na mapagpaintindi na dapat yun ang gawin para sa kapakanan talaga ng mga mangingisda aside our government, yung ating national sovereignty, no? Sabi ko, Kadudoy, kasi graduate po kayo sa UEE at kami PhD po kayo. Sabi ko, oo nga, kasi ang sinasabi ko palagi, hindi naman ako nakapag-aral doon sa UP or sa New York, either sa lahat ng mga universities, pero I'm proud to say na graduate po ako sa UEE. Sige po, ano po yung UEE? University of Actual Experience. May mga experience po tayo paano maglunsad at mag-organize ng mga tao for yung tinatawag nating initiative, no, ng community in partnership with the different government line agencies. At sabi nila daw may PhD daw ako. Kasi sinasabi ko palagi, si Kadudoy po ay hindi nagtapos ng mataas na pag-aralan pero may PhD po ako. Pero ibig ko sabihin ng PhD,
person with high dedication. Oh, wow! I like that. Yeah, kasi dapat mga dedicated tayo. Oo. At sabi nila, nga, dahil sa lahat daw ng 66 senatorial candidates ngayon, ikaw lang ang nakikita namin na talagang pumunta ng West Philippines Sea para ipaglaban yung karapatan namin mangingisda. Yan po isang mga dahilan dyan. Oo, yan po. So, mayroon akong bagong dalawang kaalaman ngayon. UAE is University of Actual Experience and PhD is person with high dedication. Oh, wow! Ito yung isa sa mga bagay na gusto ko, no, kapag nakakausap ako ng mga guests na katulad ninyo, na lumalawak yung aking kaisipan kasi meron akong mga bagong natututunan. Tama po. At ang isang bagay pa na medyo ito hindi masyadong nakikita ng ating mga botante ngayon, no, at ng ating gobyerno. Ang ating bansa, no, kung titingnan nyo, we are in the center of the marine biodiversity in the world. Anong ibig nun sabihin? Nandito ang pinakamalawak at pinakamasaganang marine resources sa ating bansa. Pero hindi lang po ito na proteksyonan. Tulad ngayon, narinig nyo na ang ating 15 kilometers is allowing the big commercial fishing vessels, allowing by the Supreme Court First Division, napapasukin na yon na dahil diniklara nila unconstitutional yung ating municipal waters ordinance na yon or batas, yung Republic Act 8550 as amended 10654. Dagdag pa ngayon namin na problema na kaya kailangan talaga may makaupo na tulad ko para i-assert at titingnan yon kasi hindi yan mangyayari kung doon pala sa mga plano na ganyan at sa mga batas na gagawin. Kung mayroon na doon tagapagtingin, nakikita na taga-boses at pinapaalam at binibigyan ng katuparan na or sinasabi doon, "Uy, hindi yan maganda na gagawin nating batas sa Senado. Pahamak yan sa aming mga mangisda." Wala tayong ganoon eh. Wala tayong tumitingin doon, wala tayong mata doon. Para po ma-appreciate po ng viewers natin, ano po ba yung long-term na implication nung batas na yon? Ang long term dito mga kapatid natin, no, sa mga hindi nakakaintindi, alam ko narinig nyo ito, pero ito yung application nito mga kapatid nating mga tagapakinig. Pag hinayaan na talaga itong ipaliwanag ko, mama, pag sinabing municipal waters, ang sabi ng ating batas nung mula sa shoreline o sa Dalampasigan 15 kilometers papunta ng laot, yun ang tinatawag na municipal waters. At sabi ng ating batas sa Republic Act 10654 ay ang pwede lamang mangisda doon yung mga maliliit na mga bangka or ang tawag na sa amin maliliit na mangisda na hindi tataas sa 3 tons or 3,000 kilo ang ng bangka, ang laki. So pag sumobra na doon bawal sila, no. So ngayon, pag ito'y sabi ko kanina, pag ito'y tuluyan na papayagan na maging batas na allowing the big commercial fishing vessels na papasukin sila, ang implikasyon ay una, mawala po ang aming araw-araw na source ng aming pagkain, yung aming food security. Pangalawa, yung aming kabuhayan na kung saan marami na, according to the scientific study, nadideplete na, ibig sabihin kakaunti na lang po ang natira na mga isda dito within the municipal waters, tapos papasukan mo pa. So talagang tataas talaga ang kahirapan at wala na kaming kabuhayan. At ang pangatlong pinaka-implication nito, itong mga local mga business doon maliliit, yung mga nagtitinda ng isda sa merkado, yung sa mga pantalan, yung naglalako, mawawalan sila ng kabuhayan. Yung senaryo na yan. At ang pinakamatindi dito, dahil sa loob ng 15 kilometers na ito, or municipal waters, nandito yung ang pinakamahalagang mga ecosystem or environment na siya yung pangitlugan ng ating mga isda, tirahan, at nagbibigay sa atin ng protection during the calamities typhoon. Ano mga ito? Ito yung mga mangroves, ito yung mga seagrasses, pangitlugan ng ating mga isda, ito yung mga coral reefs or mga bahura, na siya yung tirahan at pangitlugan ng ating mga isda. Sisirain nyo ng malalaking barko. So lahat yan, mawawala. So ibig sabihin, magkakaroon, makukulaps, or mawala lahat ng mga ekosistema dyan, mawala lahat, ang kabuhayan, mawala lahat, pati future ng ating mga anak bilang mga mangingisda. At sa ngayon, tumataas ang bilang na ito, nasa 36 million ang mahirap kung pupayagan yan, so tataas pa yan na mga mangingisda ang mahirap. Now, it makes me wonder, bakit kaya naipasa yung ganitong batas, no? Yun nga ang sabi ko kanina, ma'am.
dahil wala nang totoong tumututok doon na representative naming mangingisda doon Oo. sa mga kongreso sa Senado na talagang galing sa aming hanay. Kaya nga may sinasabi ako sa ibang interview, ganito kasi yan. Pumipili kasi tayo mga manonood natin, no? Kasi kung gusto talaga natin na itong ating mga maliliit o mga mahirap na mangingisda ay matulungan natin na magkaroon ng tunay na batas na makatulong doon sa atin, hindi mga mahirap ng isda. Dapat ang ilagay natin ng mga tagapagsalita o representative natin na tagagawa ng batas galing sa ating hanay. Ang analogy ko diyan ay ganito palagi. Kami ang mga mahirap na mangisda, tinuturingan kaming mga manok. Ano ibig sabihin ng manok? Isang kahig, isang tuka, mahirap na. So, ang nakaintindi ng putak na mga manok at iyak ay katulad din nila ng manok. Kaya nga, yun din ang dapat nilang ilagay doon na kapareho nilang manok para magkaintindihan at para alam ano yung mga patuka na kailangan ibigay sa kanila o ano yung mga programa ibigay sa kanila bilang mga mahirap. Kasi yun ang nakaintindi. Ang kaso ngayon, ang delikado ngayon kasi, ang pinipili ng ating mga manok na ilalagay nila kasi akala nila ay dahil malaki at malakas, mga kalabaw at mga buhaya. Bakit kalabaw? Sinusuhago sila at yung buhaya, kinakain pa yung mga manok. So yun ang nangyayari ngayon. Yun po ang panawagan namin, panahon na siguro, na baka kung ayaw yung nasa mga ganon, so nandito si Kadodoy, pwede yung pagpilian dahil galing po sa ating mga mahirap at sa ating hanay. Yun po. Actually, maganda po yung punto na sinabi ninyo na importante na galing dun talaga sa minority, sa marginalized group na nagre-representa talaga sa kanila. Kasi I think it was many years ago, may mga taon na nagsasabi, bakit nga ba may party list pa? Bakit hindi na lang buwagin? Kasi hindi nila nakikita yung yung importansya niya. Kasi ang nangyayari, kung halimbawa ako din, hindi rin ako masyadong involved, di ba? O hindi din ako masyadong informed. Magtataka ka, sabihin, party list siya, pero bakit yung supposedly party list ng mga security guards, ang pinapatakbo nila is, halimbawa, beauty queen. Ano naman kinalaman ng beauty queen sa party list ng mga security guard? O kaya party list ng mga driver or ng mga nurse. Pero pag tinignan mo naman, galing sa mayamang angkan, 'di ba? So nawawala yung esensya actually ng party list. So, importante talaga din nga, sabi ni Kadodoy dito, na tingnan natin, sino ba itong mga tao na to na tumatakbo under party list? Talaga bang yung ating karapatan na kanilang isinusulong? Ngayon, maraming salamat Kadodoy sa pagtulong ninyo sa ating mga mangingisda kasi totoo talaga, we need food security. At maraming mga tao ngayon, unfortunately, because of inflationary prices, is nagkakaroon ng food insecurity, no? So, yun yung isa sa mga bagay na tinututukan ninyo sa inyong plataforma. Ano pa po yung mga ibang bagay na nais ninyo na matupad when you are given a seat in the Senate? Ang isa pang bagay, yung sinabi ko kanina, no, kaya si Kadodoy nakilala, nung pumunta ako ng iba't ibang bansa, ay sabi ko kanina ay United Nations, no, at ibang mga international partnership and collaboration, mga forum. Tinatanong tayo, ano ba Kadodoy ang sa tingin ninyo ang mas kailangan ninyo at makatutulong na kayo magiging sustainable fisher for community, no? Sabi ko, ma'am, sir, only we need to more empowered community in terms of we have to strengthening our community into organization or cooperative. Sa tulong din sa pakipag-partners ng lahat ng ating ahensya ng gobyerno at mga science at mga tulad ninyo na sa media na ipaalam itong nangyari po sa amin, partnership. At ang pangalawa, kailangan po namin ay yung mga community namin, sabi ko, yung mga cooperative association, yung pondo ng gobyerno para lagyan siya ng kapital, yung mga kooperatiba natin ngayon na sa tingin nila gumagana. Halimbawa, mga mangisda, yung aquaculture natin, kailangan. Kasi nag-import tayo ngayon ng isda. Sa totoo lang, ang dami-dami nating isda. Ang dami nating isda, which is oxymoron. Okay. Kaso, hindi nila in-organize yung mga mangisda. Halimbawa, sa amin sa Region 9, taon-taon marami kaming surplus na isda. Ibig sabihin, sobra-sobra po ang aming isdang nahuhuli. Nabubulok lang doon at wala kaming mga capacity or wala kaming mga post-harvest or mga tinatawag na
support para madala ito sa ibang Lugar. para pakinabangan din through our organization or cooperative, through the support of our line agencies like DABFAR and the other line agencies of the national government and local government. Yun po. Kasi ang ginagawa dyan, tuwing kukulangin tayo ng isda, ang sinasabi, hindi tayo magganito kasi based on our experience, with all due respect, ang ginagawa ng gobyerno, pag kukulangin tayo sa pagkain, nag-i-import. Lagi nga tayo nag-i-import kasi alam naman natin, pag hindi maayos ang gobyerno, pag nag-i-import, alam naman natin, pag may importation, so there's something, may mga commissioner dyan, no? At kumikita na hindi naman napupunta sa totoong mga mahirap o mga isdang grupo, no? Kung sino-sino lang, palakasan system kumbaga, no? So, yun. At ang pangatlo, itong ating kalikasan, dapat asikasuhin talaga natin yung 3 E's na yan, no? Itong environment protection, sabi ko kanina, paramihin natin yung ating mangroves, pangitlogan ng mga isda, alagaan natin yung ating mga grasses para dumami yung pangitlogan at tirahan ng mga isda, at lalo yung mga coral reefs, at alisin yung mga illegal fishing o IUUF, yung unregulated, unreported fishing activities doon sa ating mga katubigan, proteksyonan yung ating mga mangingisda at ipatupad yung batas ng pangisdaan, no, na para maproteksyonan talaga natin yan. Yan po ang ating panawagan. Thank you po, Ka Dodoy. So before we close, bakit dapat nilang iboto si Ka Dodoy Balion? Okay. Panawagan ko sa ating mga kababayan. Ngayon, alam niyo, in general ngayon, kung nakikita ninyo, maraming mga kababayan nating nagugutom. Bakit? Dahil sa hirap ng buhay. At dahil sa hirap ng buhay, nagkaroon po tayo ng walang katarungan sa ating bansa. Yung ating mga mangingisda, walang boses. Yung ating mga magsasaka, walang boses. Yung ating mga katutubo, inaagawan na kanila mga lupang ninuno. So, walang katarungan. Bakit? Ito yung sasabihin ko sa inyo. Dahil yung pinipili nating mga mambabatas o namumuno sa ating bansa, pabalik-balik, ilang dekada na tayo, may ganitong problema, bakit hanggang ngayon, hindi masolusyonan? Bakit ba? Sino ba yung nandoon na binubuto natin ngayon? Magpapili sila ulit. So sa tingin ba natin, masolusyonan itong problema natin ngayon na marami nagugutom, naghihirap at walang katarungan sa ating bansa? Kung ganoon pa rin mga pangalan, ganoon pa rin mga mambabatas, na dati, umupo sila dyan ng mga 3 taon, 6 na taon, o ilang dekada, so hindi nila nasolusyonan. So kung ngayon pa rin ang pipiliin natin, so ano sa tingin ninyo? So hindi yan bababago, tuloy-tuloy ang kahirapan, at kung anong nangyari ngayon, kung pipiliin pa rin yung mga tao na ganyan, so ganun pa rin mangyari sa atin in the next 3 to 5 years, o 6 years, or baka tagal pa yan. Kaya last ko panawagan, sana magbago ng pagpili natin. Kung sawa na kayo doon sa mga ganong pamamaraan at mga namumuna sa ating bansa, yung ating mga senador, mga party list, ngayong darating na eleksyon, so pumili kayo, hindi ko sinasabi si Ka Dodoy, pumili kayo ng mga bago, sa tingin ninyo, makapagbago din ng pamumuno at makapagbago ng kalagayan ng ating bansa para sa kabutihan ng ating mga mamayan Pilipino. Yun po ang ating panawagan po sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. So dear viewers, thank you so much for spending your day with us today. I hope that you learned a lot from our guest, Ka Dodoy Balion, and how we can possibly, actually one challenge that I have for you, ang iiwan ko sa inyo, paano kaya natin pwede ding i-replicate or i-duplicate sa iba't ibang panig ng mundo ang proyekto na ginawa ni Ka Dodoy, di ba? Kasi if it is sustainable, it is scalable, I'm pretty sure it is duplicable. So, yun po ang isa sa mga pwede nating pag-isipan sa pagtulog natin mamayang gabi. Di ba? And then, if you have the heart, you have the dedication, for our fisher folks, you can also connect with Ka Dodoy Balion. Maraming salamat, and I hope you have a good rest of your day or evening depending on where you are. Ad majorem Dei Gloriam.